Magkahalong saya at excitement ang nararamdaman ni Princess habang hinihintay niya ang araw ng kanilang kasal ni Lucas. Kung pwede nga lang niyang hilahin ang mga araw upang dumating na kaagad ang kanilang pag-iisang dibdib. Bagamat nag-hire sila ng wedding coordinator, nagiging abala pa rin sila dahil nais ng lalaki na maging enggrande ang kanilang kasal. Kahit ayaw naman niya ng ganon, pero mapilit to dahil minsan lang daw tong mangyari sa buhay nila. Babe, tapos ka na ba at aalis na tayo? Wika ni Lucas na naghihintay sa kanya sa labas ng kwarto. Yes babe, malapit na. Mars, ready ka na ba? Tanong niya kay Faye. Saglit lang Mars ha, at parang may email ako. Wait lang at babasahin ko muna. Sagot nito. Ngunit bigla niyang narinig ang pagtili nito na parang nanalo ng loto. Mars, seryoso ka ba? Sabi nito at sinugod siya ng yakap. Ang alin Mars? Ito oh. Pinakita sa kanya ni Faye ang email. Mars, sobrang touch naman ako nito. 1 milyon talaga. Gumagaralgal ang boses ng kanyang kaibigan. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Nag-transfer kasi siya ng pera sa bangka ni Faye worth 1 million pesos. Gaya ng pangako niya sa kanyang kaibigan, tutulungan niya ang pamilya nito upang magkaroon ng sapat na kabuhayan. Ito rin ang paraan niya ng pasasalamat sa pagiging mabuting kaibigan sa kanya. Hindi siya kailanman ito pinabayaan at iniwanan at naging karama niya ito sa lahat ng pagkakataon. Nararamdaman niyang higit pa sa isang kaibigan ang turing nito sa kanya, kaya nararapat din namang tulungan niya ito sa oras ng kagipitan. Ika nga, that's what friends are for. Mars, maraming salamat ha. Maluhalohang wika nito. Walang anuman Mars. O siya, aalis na tayo at baka mainip na sa kakahintay yung gwapo kong fiancé. Nakangiting sabi niya. Sana all may gwapong fiancé. Ako kailan kaya makakahanap ng gwapong mapapangasawa? Mars, darating yan sa tamang panahon. May nakalaan talaga para sa'yo pero sa ngayon, samahan muna kaming dalawa ni Lucas at kailangan ko na magpapasukat ng bridal gown ko. Aniya? Di ba may wedding gown ka naman? Yung sinuot mo sa kasal niya noon ni Lucas? Oo, nasa Batangas yon. Sinabi ko nga kay Lucas yun na lang suotin ko. Ayaw naman niya, gusto niya raw bago. Sa bagay, mayaman naman siya Mars. Kayang-kaya niya kahit ilang gown pang ipapagawa niya. Nakangiting sabi nito. Babe, hindi ka ba tapos dyan? Muli niyang narinig ang boses ni Lucas. Oh, andyan na po. Mars, tayo na't baka mainip na yon. Sabi niya sabay hila sa kamay ng kanyang kaibigan. Doon sila nagtungo sa sikat na wedding gown design and dress shop. Pagpasok pa lang nila agad silang sinalubong ng malawak ng ngiti ng isang bakla at para patong na-hypnotize nang makita si Lucas. Hindi talaga to nakapagpigil at sinansingan pa nito ang lalaki. Ngunit parang pamilyar sa kanya ang mukha nito. Napansin din niyang tumitig to sa kanya. Princess? Naku, ikaw nga! Bulalas nito. Hindi mo na yata ako kilala eh. Well, tumaba na kasi ako. Hoy, Danny! Nakangiting sambit niya at bahagya pa niyang natampal ang kamay nito. Ay, masakit sa tenga yan, Princess. Promise. Hindi ako si Danny ha. Danny kang pangalan ko. Paismed na wika nito. Bigla siyang humagalpak ng tawa dahil sa reaksyon nitong baklang kaharap niya. Pati si Faye at Lucas nakikitawa na rin. Hindi pa rin to nagbabago at hanggang ngayon, naiinis pa rin to kapag tinatawag na Danny. Kaklase niya ito nung high school ngunit payat pa ito noon kaya hindi agad niya nakilala. Ikaw ba ang may-ari nitong dress shop? Tanong niya. Oo, Day. Nakangiti nitong sagot. At ikaw din ang personal na gumagawa ng mga wedding designs? Yup, exactly. Wow, big time ka na pala Danny eh. Danny ka? Tumawa siya ng malakas. O siya, ano namang may paglilingkod ko sa inyo? E di magpapasukat ako ng gown, ano pa nga ba? Sabi niya. Oh, I see. So ikakasal ka na pala at tumigil ito at sinulapan si Lucas. Ang gwapo naman ng mapapangasawa mo, bruha ka? Nagbibirong sabi nito. Tumawa lang siya sa pagbibiro ng kanyang kaibigan. Nangibabaw lang talagang pagiging bakla nito na mahilig sa mga gwapong lalaki. Pagkatapos na may pakilala niya si Lucas at Faye dito, inabot nito sa kanila ang pictures na iba't ibang wedding gown designs. Maganda naman lahat kaya tuloy nalilito siya kung alin ang pipiliin niya. In fairness, bagay na bagay kayo ng fiancé mo. Bulong ng bakla sa kanya. Nakaupo kasi sa tabi niya si Lucas kaya hininaan ito ang boses. Thank you Danica, sagot niya habang patuloy na namimili. Ano babe, may napili ka na ba? Tanong ni Lucas sa kanya. Ito Marso, bagay na bagay sa'yo.
Sabi ni Faye at tinuro ang picture ng design na natitipuhan ito. Agree ako sa kaibigan mo, girl. Bagay na bagay ito sa'yo. Nag-second demotion naman ang bakla. Babe, okay lang ba to? Tanong niya kay Lucas. Tumango lang ang lalaki at ngumiti ng matamis sa kanya. Saka ginagap ito ang kamay niya at hinalikan. Ay, nakakakilig kayo, promise. Parang himatayin po ako sa inyo, Sir Lucas, and in fairness, super bagay kayong dalawa nitong kaklasikong maganda. Exaggerated na wika ng bakla. Saglit siyang nag-isip habang tinignan ng mabuti ang disenyo ng bridal gown. Isa tong A-line na slightly flowy-dan, ball gowns made of silk satin cloth, a lacy v-neck off-shoulder, and as fitted bodices through the waist and cascade out towards the ground. Na makapag-decide siyang yun ang disenyo ng kanyang bridal gown, agad siyang sinukatan ni Danica. Makaraan na ilang sandali, nagpaalam sila dito dahil aasikasuhin pa nila ang tungkol sa kanilang entourage. Oo nga pala, Mars. Papuntahin mo dito ang mga magulang at kapatid mo sa kasal namin para makabisita rin sila dito at magkakilala sila ng pamilya ko. Wika niya nang nasa loob na ng kotse. Buti na lang dinala to ni Lucas para may masakyan sila sa kanilang mga lakad. Lucas, okay lang ba na papupuntahin ko ang pamilya ko dito? Hindi ba makakadagdag sa pakakainin ninyo? Nagbibirong sabi ni Faye. Naku, okay lang. Nakangiting tugon ng lalaki. Oo nga pala, babe. Papapuntahin ko rin dito sila Manang Martha, di ba pang kasambahay namin? Gustong gusto talaga nilang dumalo sa kasal natin eh. Tsaka namimiss ka na raw nila. Pupunta rin dito si Logan at Shasha, dagdag na sabi nito. Uuwi si Shasha dito sa Pilipinas? Excited na tanong niya. Oo naman, di naman maaaring mawalayin sa kasal ko eh. Mga kasamahan natin sa Banco de Oro, Mars, hindi mo ba iimbitahin? Tanong ni Faye. Of course, imbitahin natin, Mars. Baka magtampo ang mga yon. Nakangiti niyang wika. Ngayon pa lang excited na siya sa kanilang kasal ni Lucas. Isang linggo na lang hihintayin at magiging totoong Mrs. Mondragon na siya. Ngunit di pa rin niya maiwasang mag-alala sa mga posibleng mangyayari sa araw na yon. Lalo na't magiging enggrande ang kasalang magaganap. Babe, okay ka lang ba? Ba't natahimik ka? Tanong ng lalaki. Okay lang ako, babe. Iniisip ko lang na sana walang magiging problema sa araw na yon. Magiging maayos ang lahat, babe. Sabi nito at kinuhang kamay niya at masuyong hinalikan. I love you, babe. Sabi ni Lucas. I love you too, babe. Ay nako, nakakaingit naman kayong dalawa eh. Hanggang sana o lang ako dito. Wika ng kanyang kaibigan. Napangiti siya sa sinabi nito. Mars, hindi naman habang buhay, taga sana all ka na lang eh. Malay mo baka bukas sa makalawa, mahanap mo na rin na magiging forever mo, aniya. Dumating na rin sa wakas ang araw na pinakahintay nilang dalawa ni Lucas. Ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. 4:00 pa lang ng umaga, nagising na siya. At kahit gustuhin niyang matulog ulit, ayaw na talaga niyang dalawin ng antok. Inaamin niya, excited na talaga siyang humarap sa altar at mangako ng habang buhay na pagmamahal sa lalaking pangarap niyang makasama habang buhay. Isang totoong kasalan na ang magaganap, kaya hindi niya masasabing magiging bride lang siya, ngunit hindi magiging asawa. Kasalukuyan silang nag-stay muna sa hotel kasama ng kanyang pamilya at iba pang kamag-anak na dumating kahapon mula sa iba't ibang probinsya. Pinagbook niya ng room ang mga ito dahil hindi naman magkasya sa bahay nila kung doon niya patutulugin. Nasa ibang room ang kanyang mga magulang at ang kasama lang niya sa kwarto ay si Faye. Sa kabilang silid naman nagstay ang kanyang mga bridesmaids, kasama na rito ang kanyang mga kapatid. Kinuha niyang maid of honor si Bella dahil ito ang sumunod sa kanya. Samantalang si Isis naman isa sa kanyang mga bridesmaids. Iba din ang silid na ino-occupy ng pamilya ni Faye, ngunit hindi doon natulog ang kaibigan niya dahil sinamahan siya nito. Si Lucas naman kumuha din ng room sa ibang hotel at kasama doon ng lalaki ang mommy nito at si Amir na pinili niyang maging best man. Doon din nagstay ang mga kasambahay nito at ang mga groomsmen kasama ng matalik na kaibigan nitong si Logan. Mars, ang aga mong gumising eh, 4:00 pa lang naman. Saka mamaya pang 3:00 ng hapon ang kasal ninyo. Pwede ka pang mag-beauty rest? Wika ni Faye na nagising din sa mga oras na yon. Masama bang pakiramdam mo, Mars? Nag-aalalang tanong nito. Hindi naman, Mars. Excited nga ako eh. Sa wakas, magiging makatotohanan na rin ang kasal namin ni Lucas. Nakangiti niyang sambit.
Oo, Mars, pero sa ngayon, matulog ka muna. Masyado pang maaga eh. Baka naman namimiss mo na kaagad si Lucas. Panunokso nito. Yes, Mars. Miss na miss ko na siya. 2 araw na kaming di nagkikita eh. Kahit naman nagtatawagan kami, iba pa rin yung personal mo siyang nakikita, di ba? Yan din naman kasi ang sinabi ni nanay at tatay eh. Alam mo naman ang mga yun, masyadong nagpapaniwala sa mga pamahiin. Wala din namang mawawala, Mars, kung naniniwala tayo, di ba? Wika nito. Tinungan lang niya ang kanyang kaibigan, saka muling humiga. Muli niyang pinikit ang kanyang mga mata, baka sakaling makaidlip siya kahit 1 oras man lang. Naroong tumagilid siya, tapos tumihaya at tumagilid na naman, pero parang ayaw na siyang dalawin ng antok. Buti pa si Faye at nakatulog na uli, kaya bumangon na lang siya at sumandal sa headboard ng higaan. She reached out for her phone that was placed above the drawer and started scrolling it just to kill the time. Di lang talaga kasi siya mapakali. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa isip niya parang nasobrahan lang yata siya sa excitement. Nako Mars, napakaganda mo talaga. Bagay na bagay talaga sa'yo yung bridal gown mo. Buong paghangang sambit ni Faye nang matapos ang kanyang makeover. Oo nga ate, napakaganda mo. May in love lalo si Kuya Lucas sa'yo. Tuwang-tuwang sambit ni Isis na abala din sa pag-aayos ng laylayan ng kanyang trahe de boda. Yes ate, agree ako sa sinasabi nila. Super duper ganda mo. Ikaw na yata ang pinakamagandang bride sa taong ito. Nakangiting usal ni Bella. Hay nako, binubola niyo pa ako eh. Uy, hindi bola yan ha. Sabay-sabay na sambit ng tatlo tapos nagkatawanan. But no kidding ate, napakaganda mo talaga. Seryosong wika ni Isis. O siya, salamat sa mga papuri ninyo ha. Mars, excuse muna. Pupuntahan ko lang saglit ang pamilya ko sa kabilang kwarto. Titingnan ko if ready na sila. Masayang wika ni Faye. Mabilis tumipas sa mga oras at nagtungo ng lahat sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Naiwan na lang sa loob ng kwarto ang kapatid niyang si Bella dahil ito ang kanyang maid of honor at mag-a-assist sa kanya. O ate, yan na pala ang bridal car. Lumabas na tayo at malapit ng mag-alas 3. Wika ni Bella at inalalayan siya nito palabas ng kwarto. Ate, dahan-dahan lang ha. Baka maapakan ang gown mo at ma-out of balance ka pa. Paalala sa kanya ni Bella habang hawak-hawak ito ang laylayan ng kanyang trahe de boda. Habang nakasakay siya sa bridal car, di niya mapigilang kabahan. Habang papalapit na sila sa simbahan, palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib at hindi niya maintindihan kung bakit. Ang dalangin lang niya sana magiging maayos ang kasalan nilang dalawa ni Lucas. Saktong alas 3 ng hapon nang dumating sila ng St. Joseph Cathedral. Marami na ang mga sasakyang nakaparada sa paligid, kabilang naroon ang kotse ni Lucas. Ate, papasok na ako ha. Dahan-dahan lang sa paglalakad ate. Nakangiting sabi sa kanya ni Bella at saka ito pumasok sa loob. Samantalang siya'y naiwan lang munang nakatayo sa may pintuan habang hinihintay na magbukas ito. Maya-maya'y narinig na niya ang malamyos na wedding march kasabay ng pagbukas ng pintuan. Lahat ng mga mata nakatuon sa kanya habang siya'y naglalakad sa gitna. Nagkikislapan ng mga kamera at marami sa mga dumalo ang kumukuha ng video habang siya ay naglalakad. Sa may di kalayuan naghihintay sa kanya ang kanyang mga magulang at baka sa mukha nito ang labis na kagalakan. Nararamdaman niya ang pamumuo ng kanyang mga luha dahil sa sobrang kaligayahan, lalo na nang matanaw niya si Lucas na naghihintay sa kanya sa bandang unahan. Nagpapahid to ng luha habang nakangiting nakatingin sa kanya. Nang makarating sila sa kinatatayuan ng lalaki, kinuha nito ang kamay niya at nagmanutos sa kanyang mga magulang. Pagkatapos muli siyang binalingan nito at buong higpit na niyakap. Babe, bulong nito sa kanya. Dahan-dahan silang kumala sa isa't isa at nagsimulang maglakad nang naka-abresyete papunta sa gitna kung saan naghihintay ang paring magkakasal sa kanila. At nang dumating na sila sa kanilang pagpapalitan ng pangako, di niya napigil ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Lucas Mondragon, take you, Princess de la Cruz, to be my lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. I, Princess de la Cruz, take you, Lucas Mondragon, to be my lawful husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part.
Makaraan ng ilang sandali, natapos ang seremonya ng kasal. "And now, you may kiss your wife," sabi ng paring nagkasal sa kanila. Hinawi ni Lucas ang kanyang belo at masuyo siyang hinalikan nito sa labi. "Congratulations to the newlywed, Mr. and Mrs. Lucas Mondragon," wika ng pare pagkatapos umugong ang malakas na palakpakan. Matapos silang magpirmahan, nagsipaglapit sa kanila ang kani-kanilang mga kamag-anak upang bumati sa kanila. "Lucas, anak, ikaw nang bahala sa anak namin, ha?" Maluhaluhang sabi ng kanyang ina. "Huwag mo siyang sasaktan at akong makakalaban mo," nakangiting sambit ng kanyang ama. "Opo, tay, nay," masayang tugon ng lalaki. Pagkatapos lumapit sa kanila si Madam Lauren at niyakap siya nito. "Congratulations! Welcome to the family at saka patawarin mo ko sa mga sinabi ko sa iyo noon." Seryosong wika nito. "Okay lang po yun, mommy. Matagal ko na po kayong napatawad," aniya. "Bro, congratulations!" bati ni Amir at yumakap to kay Lucas. "Mahalin mo si Princess, bro, ha? At kung hindi, babawiin ko siya sa'yo," nakangiting sabi nito. "Yes, bro, makakaasa ka, lalo na ngayong dalawa na sila," tugon ng kanyang asawa habang hinahaplos ito ang tiyan niya. "Princess, congratulations," sabi sa kanya ni Amir saka siya niyakap nito. Matapos ang batian ng lahat ng mga dumalo, sumunod naman ang photo opportunity sa loob ng simbahan na umabot din ng halos 1 oras. Maya-maya ay lumabas na ang mga taong dumalo at nauna na sa reception venue sa Grandia Shuttle and Restaurant. Huli silang lumabas kasama ng kanilang entourage, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot si Colleen at may dalang baril. Dahil sa labis na pagkabigla, hindi sila nakakilos nang hablutin siya nito at hawakan sa leeg. "Nagulat ka ba, Lucas? Di ba sabi ko sa'yo hindi pa tayo tapos at kung hindi lang naman kita mapapakinabangan, mas mabuting patay na lang kita para di ka rin mapakinabangan ng iba," galit na wika ni Colleen. "Huwag kayong kumilos ng masama kundi papatayin ko ang babaeng to," muli nitong wika. Parang wala na sa katinoan si Colleen. Tawa ng tawa na parang sinapian ng demonyo. "Pero ang uunahin ko muna syempre, itong babaeng pinilit mo sa akin," matigas sa sabi nito. Kakalabitin na sana ni Colleen ang gatilyo ng baril, ngunit mabilis tong naagaw sa likod ni Amir kaya natapon to sa semento. Nakawala siya sa pagkakahawak nito at tumakbo papunta kay Lucas. Pinulot ni Logan ang baril para mailayo sa babae. At pagkatapos mabilis na kinontak nito ang emergency police hotline. "Bitawan mo ako, Amir," galit na sigaw ni Colleen habang nagpupumiglas to upang makawala. "Colleen, please, tama na. Hindi pa ba sapat sa'yo na nawala ang anak natin?" wika ni Amir. "Shut up, isa ka pa. Imbis tulungan mo kung paghiwalayin tong dalawa, mas pinili mo pang iwan kami ng anak mo," muling sigaw ng babae. Maya-maya ay dumating ang mga polis at agad na sinakay sa patrol car si Colleen. "Bitawan niyo ako. Lucas, hindi ka magiging masaya," sigaw na wika ng babae at kahit nasa loob na to ng sasakyan, patuloy pa rin to sa pagsigaw. Di niya maiwasang maging malungkot dahil kamuntik nang may mangyaring di maganda sa araw ng kanyang kasal. Kaya pala kinabahan siya kanina dahil ito pala ang mangyayari. "Babe, okay ka lang ba? I'm sorry," wika ni Lucas at muli siyang kinabig ng yakap. "Okay lang ako, babe. Akala ko tuloy nang magiging malas ang araw na to," naiiyak niyang sabi. "Mars, ayos ka lang ba?" tanong sa kanya ni Faye. "Ate, okay ka lang ba?" nag-aalala lang tanong ng kanyang mga kapatid. Maya-maya ay lumapit naman si Logan at Sasha. Buti na lang walang masamang nangyari. "Napaka-desperada naman ng babaeng yun," usal ni Sasha. "Oo nga pala, bro. Tinawagan ko na palang mommy at pinaalam sa kanyang nangyari. Tumawag kasi siya kung bakit wala pa raw tayo," sabi naman ni Amir. "Tayo na, tutuloy na tayo sa reception. Tuloy ang kasiyahan," wika naman ni Logan. "Maraming salamat sa inyo," maluha-luha niyang sabi. Sumakay sila sa bridal car habang sa isang van naman doon sumakay sina Faye at iba pang kabilang sa entourage. Pagkatapos, mabilis nilang nilisan ang St. Joseph Cathedral at binaybay ang daan papuntang Grandia Shuttle and Restaurant. Pagkaraan ilang sandali, nakarating sila sa reception venue. Bago siya bumaba ng kotse, nag-retouch muna siya dahil medyo nasira ng konti ang hairdo niya sa biglaang pagsulpot ni Colleen. Napabalita naman kasi sa dyaryo ang kasal nila ni Lucas dahil nga ang grande to, kaya no wonder nalaman to ni Colleen at kamuntik na nitong masirang araw niya. Pagpasok pa lang nila sa reception, sinilubong agad sila ng palakpakan.
Bakas man sa mukha ng mga naroroon ang pag-aalala dahil sa nangyaring insidente, ngunit dahil sa sila'y nakangiti, napapalitan na rin ng saya ang ekspresyon sa mukha ng mga ito. Nang hiningi ng lahat ang special dance number ng dalawa, parang nakalutang siya sa alapaap nang apitin ni Lucas ang kanyang bewang habang ang dalawa niyang kamay ay nakapulupot sa leg nito. Matagal silang nagkatitigan, parang nung una silang sumayaw sa birthday celebration ni Doña Lucita. "Babe, masaya ka ba?" tanong ni Lucas sa kanya. "Oo naman babe, sobrang saya. Kahit may nangyari kanina pero ang mahalaga nandito tayo ngayon. Di lang ako makapaniwala na darating ang sandaling to. Akala ko hanggang kontrata ka lang magiging akin. But now I can proudly say, I'm not just your bride, but your real wife." Emosyonal niyang wika. "Huwag ka nang umiyak, hahalikan kita," sabi nito. "Kahit di naman ako iiyak, hahalikan mo pa rin ako eh," nakangiti niyang sabi. "Mahal na mahal kita, Mrs. Mondragon. Mahal na mahal din kita, Mr. Mondragon. We love you so much, baby." Sabay nilang wika na parehong nakatingin sa kanyang tiyan. Pagkatapos minsan pa rin ang pinagsaluhan ng init ng kanilang pagmamahalan nang muling maglapat ang kanilang mga labi. Medyo nagtagal ang halik na yon at kung di pa nila narinig ang palakpakan at iyawan ng mga naroroon, hindi pa sila bibitaw sa isa't isa. Sabay silang nagtawanan at nang bumulong si Lucas sa tenga niya, mas lalo pa siyang humagikik ng tawa. "Pwede bang hanggang 10 rounds tayo mamaya?" Wika ng lalaki. "Your wish is my command, babe. Asawa mo na ako, diba?" At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Princess at Lucas. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. We love you all.